Isang Panamanian national ang inaresto ng mga pulis matapos ay reklamo ng panggagahasa. At nang imbestigahan ng CIDG, napag-alaman nilang ang suspect ay isa palang diplomat. Saksi si Marisol Abduraman. Hindi na niya ako pinakawalan eh. Ginawa na niya lahat sa akin. Tuluyan ang bumigay ang emosyon ng 19 anyos na si Pamela. Di niya tunay na pangalan. Hindi raw niya akalaing mauuwi sa bangungot ang pagkakakilala niya sa foreign national na si Eric Shix sa isang book fair nitong Sabado. Simula raw noon, nangulit na raw sa kanya si Shix at itong Lunes. Pinagbigyan daw niya ang imbitasyon itong kumain sa isang lugar sa Makati. Kasi pagpubliko naman yung restaurant. Nakwento niya sa akin yung sa pamilya ko, yung mga gusto kong gawin sa buhay. Tapos nagkukwento din siya ng mga nangyari sa kanya. So sa madaling sabi, parang hindi ka nag-doubt dahil naging panatag yung pag-uusap. Katong oras po kami kumakain doon, nag-uusap lang kami. Kasunod nito, niyaya raw siya ni Shix na uminom sa isang bar. Pero nang magyaya na raw siyang umuwi, sa halip na sa kanilang bahay, pinadiretso raw ni Shix ang taxi sa kanyang kondo kung saan pinilit siyang pumasok. Takot na ako, sabang maano na yung dibdib ko. Yung pagpasok ko sa kwarto, doon na ako nakulong. Kasi sinarado na yung pinto. Nagpumiglas daw siya sa suspect pero hindi umubra ang kanyang panlalaban. Sabi ko lang, sana lang di na ako. Sana makalas ako ng buhay kasi ayoko pang, bata pa ako, ayoko pang, gusto ko pang makatapos. Hindi po kasi ako nakatapos, gusto ko makatapos. She went to Makati Med and she was referred to also the crime lab. And the results are positive. Kasama ang kanyang mga abogado at kaanak, dumulog si Pamela sa CIDG nang maaresto. Napag-alam ang isa palang Panamanian national at technical officer ng Panama Maritime Authority, si Shix. Dumating yung ambassador ng Panama at hinihiling na ilabas siya o kunin at siya na lang daw ang magko-custody. Ipinakita pa nga raw ng ambassador ang diplomatic passport ni Shix sa kanila para patunayan na isa siyang diplomat at mayroong umanong immunity. Dinala ngayong hapon sa Makati prosecutor si Shix at sinampahan ng reklamong rape. Wala pang reaksyon ang embahada ng Panama dito sa Pilipinas hinggil sa insidente. Pero sa isang pahayag, sinabi ni DFA spokesman Raul Hernandez na maayos ang magiging pagtrato sa Panamanian national, bagay na tiniyak naman ng pulisya. Nunod namin yung protocol na yon. To the point na kausap namin ang mga taga-DFA. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Samantala, 11 sundalo at isang sibilyan ang nasawi sa pananambang ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Tinok, Ifugao. Ayon sa Ifugao Police, pabalik na raw ang mga sundalo sa kanilang kampo kaninang umaga sakay ng mga military truck nang paulanan sila ng bala. Dinala na ang mga labi ng ilan sa mga nasawi sa kampo ng AFP sa Gamu, Isabela. Patuloy pa rin tinutugis ng mga sundalo at pulis ang mga nasa likod ng pananambang. Sa iba pa ring balita, ilang mahalagang aspeto po ng usaping pangkapayapaan sa Mindanao ang napagkasunduan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kabilang po dyan ang posibleng pagbubuo ng bagong political unit na papalit sa ARMM sa halip na lumikha ng hiwalay na estado. Pero ayon sa Government Peace Panel, tuloy pa rin naman ang eleksyon sa ARMM sa 2013. Napagkasundaan din ang mga usapin ukol sa karapatang pantao. Nilagdaan ang magkabilang panig ang kasunduan sa Malaysia at nakatakda silang muling magharap sa Mayo. What we have agreed, and we are on the same page with the MILF in discussing that there is an autonomous political entity. The contours of that autonomous political entity is still undergoing discussion. Kinumpirma ng US Department of Agriculture ang ika-4 na kaso ng nakamamatay na mad cow disease sa Amerika. At bagamat pinawi na nila ang pangambang makakakain ng publiko ng karneng kontaminado ng sakit, nakaalerto pa rin ang mga bansang umaangkat ng US beef. Narito po ang report. Taong 2003 nang unang madiskubre sa Amerika ang kauna-unahang kaso roon ng bovine spongiform encephalopathy na mas kilala sa tawag na mad cow disease. Mula noon, 2 pang kaso ang naitala. At ngayon, kinumpirma ng US Department of Agriculture ang ika-4 na kaso nito sa isang dairy cow o inahing baka sa California. Delikado sa taong pagkain ng karne ng bakang may mad cow disease. Creutzfeldt-Jakob disease o CJD ang bersyon ng sakit na ito sa tao. Ilan sa mga sintomas nito ay depression, insomnia at paghina ng muscles.
Posible ring maparalisa hanggang sa makomatos at mamatay ang biktima. Pero pagpapanatag ng kagawaran, dinispatcha na ng mga otoridad ang karne ng naturang baka, kaya wala ng peligrong makakain pa ito ng publiko. First off, this particular animal did not enter the food supply at any time, so there is no concern about that. In addition, the safety of our food is addressed through our interlocking safeguards. Ang South Korea, Japan at Taiwan na umaangkat ng karneng baka mula Amerika, naka-alerto bagamat naniniwalang isolated case daw ito. Kabilang din ang Pilipinas sa mga umaangkat ng USB. Matatandaan sa dalawang unang kaso ng mad cow disease outbreak noong 2003 at 2005, pansamantalang ipinagbawal ng gobyerno ng Pilipinas ang USB importation. Sa ngayon, wala pang tugon ang ating Department of Agriculture tungkol dito. Para sa Saksi, Steve Belisa nag-uulat. At sama-sama natin saksihan. Ilang beach sa Visayas, kabilang na ang bahagi ng Boracay, hindi na nga baligtas languyan dahil sa coliform contamination. Sa Barangay Saksi, silipin ang boxing match, gay beauty pageant at iba pang mga pagdiriwang sa pistang Pinoy sa Barangay Bagong Ilog, Pasig. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin magiging saksi.